Yo, sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang aral na iniwan ng kasaysayan at ng pananampalataya. Walang iba kundi ang 7 nakakamatay na kasalanan o ang The 7 Deadly Sins. Ito ay mga pag-uugaling sumisira hindi lang sa ating sarili, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa at sa mga adhikain at layunin ng Diyos. Kaya ngayon simulan na natin. Number 1. Lust o kahalayan. Ang kahalayan o lust ay ito ang matinding pagnanasa ng laman o libog sa ating katawan na tungkol sa sexual pleasure na wala sa tamang lugar. Sabi sa Mateo 5 verse 28, datapot sinabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na nagtataglay ng masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalon niya sa kanyang puso. Napaka-komplikado nito dahil bilang lalaki, mahirap hindi ka magkanasa sa isang babae dahil nature ng mga lalaki na ma-attract sa sexing babae. At isa pa, kadalasan ng mga babae ay nasa talampakan ng utak kaya sila nababastos. Na kesyo okay lang daw magsuot ng revealing clothes, hindi daw ito ang pinakadahilan kung bakit sila nababastos. Na dapat daw ay lalaki ang mag-adjust. Tanga talaga kayo no? Isipin nyo na lang, may taong nagsuot ng pampulis kahit hindi siya totoong pulis. At nagkataon pang may krimen na nagaganap sa lugar malapit sa kanya. Sabi ng mga tao sa kanya, "Sir, tulong, pulis ka, hulihin mo yung mga kriminal." Sabi niya, "Teka, hindi ako pulis, nagsuot lang ako ng pampulis kasi astig ito." O diba, ganon din yan. Magsusuot ka ng kabastos-bastos na kasuotan tapos ayaw mo palang mabastos. Sa utak na ang problema niyan, girl. Kaya advocate ako ng no pop at semen retention movement. Na dahil dito, matututunan mo kontrolin hindi lang ang ari mo, kundi na rin ang utak mo na nag-iisip ng masamang sexual desire sa kapwa mo tao. Number 2. Gluttony o katakawan. Ang katakawan ay hindi lang tungkol sa sobrang pagkain, kundi sa labis-labis na pagkonsumo ng kahit ano, pagkain, inumin, vape, luho at kung ano-ano pa. Sa isang mundong maraming nagugutom, ang katakawan ay isang anyo ng pagiging manhid. Manhid sa pangangailangan ng iba. Kaya naman, para maging balanse, ang nagiging resulta ay pumapangit at nabaho pa ng mga taong matatakaw. Tignan mo na lang yung matabang baboy na katabi mo. Number 3. Greed o kasakiman. Ang kasakiman ay ang walang kasiyang paghahangad ng kayamanan, kapangyarihan o ng kahit anumang bagay na para sa sarili mong kapakinabangan. Hindi masama ang maghangad ng maganda sa buhay, pero kapag ito'y ginagawa mo kapalit ang dangal at pagmamahal mo sa kapwa ay nagiging kasalanan nito. Number 4. Wrath o galit. Ang galit ay isang matinding emosyon na nauuwi sa paghihiganti, pananakit ng kapwa at pagkawasak ng pag-aari ng iba dahil lang galit ka. Normal lang magalit sa tao kapag ito ay may ginawa sa iyo. Pero kapag ito ay hindi mo makontrol, maaaring masaktan nito ang mga inosenteng tao at mawala tayo sa ating pagkatao. Number 5. Slut o katamaran. Ang katamaran ay hindi lang basta pagiging tamad sa gawaing bahay o sa trabaho, kundi pati na rin sa espiritual at moral na tungkulin natin bilang tao. Ito ay ang pagtakas sa responsibilidad, pagiging walang pakialam at pagbabaliwala sa sarili at sa mundo. Paalala, ang bawat araw ay pagkakataong baguhin natin ang ating buhay. Number 6. Envy o inggit. Ano ba ang inggit? Ang inggit ay ang pagkadismaya sa tagumpay ng iba at pagnanais na mabigo ang iba sa plano nila. Nakakalason ito sa puso at sa relasyong pantao. Nakakamatay ang inggit sa kapwa man o sa iyo. Dahilan kaya nakakagawa ang tao ng hindi dapat nang dahil lang nauungusan siya ng iba. Paalala, ang tunay na tagumpay ay hindi kailangang makuha mula sa pagbagsak ng iba. Number 7. Pride o pagmamalaki o sa madaling salita ay kayabangan. Ang pagmamataas ay tinuturing na pinakaugat ng lahat ng kasalanan. Ito ay ang labis na pagtitiwala sa sarili na umaabot pa ito sa pagtingin mo na tayo o ikaw ay mas mataas pa sa Diyos o sa kapwa mo. May kasabihan sa Biblia na
Ang nagmamataas ay ibabagsak, at ang nagpapakumbaba ay siyang itataas. Paalala, ang tunay na kaalaman ay nagsisimula sa kababaang loob o sa pagkapakumbaba. Sa huli, ang 7 deadly sins ay isang paalala. Paalala na hindi upang takutin tayo, kundi upang gisingin tayo sa katotohanan. Walang taong perpekto, mayaman man o mahirap. Sa araw-araw na binigay ng Diyos sa atin ay may pag-asa tayong magbago. Magsimula tayo sa pag-check sa ating sarili at sa pagpili sa tama.